Wala mangyayari sa ombudsman dahil appointed ni Marcos eh. Pagtatakpan nila. Inahamon ko na lang, hindi na pwede ako mag-file, hindi na kailangan. Kasuhan lang si Martin, as they promised. They announced it. In-announce nila, dapat may isang salita tayong lahat. Ako po, hindi ako magsisinungaling, meron ako isang salita. Yun lang pwede ko pang ibang. Kaya ngayon, kinakalkal nila ako, gusto akong kausuhan, kung ano-ano. Marami pa, sasabihin ko lahat yung totoong kagahaman nila. Greediness is always the downfall of everybody. Gahaman. Gahaman po sila. Sobra-sobra na po ang nawala sa ating bansa. So, kailangan mo kang ibang contractor para hindi gobyerno tungkol sa ano ng contractor. Kasi sa lahat ng contractor yung tayo nagkakatlog na parang na may mga kapatid. Kailangan mo Hindi na kailangan ng mga sinabi ko, bisigan lang eh. Kung yun, mawawala na naman tayo sa flood control. Kukulong lang pa magsabi na totoo. Pero, imbisigan nila si Martin Romualdez, magsasalita lahat. Baka supportahan pa ang bayan kung magsabi si totoo si Martin. Balang araw, ilalaglag din niya yan eh. Itutuloy niya, pero nasa kamay nila. Kung totoo yung sinasabi, kakasuhan na nila. Kung totoo yung sinasabi ni Martin Romualdez, ituloy niya. Hindi nila magawa dahil mastermind si BBM. Tumaliwanag po, lahat ang sinabi ko ngayon. Marami po ako ilalabas. Wala na po. Maraming salamat po sa inyo lahat. I hope na lumabas ito. Para gawin na lang ito ilabas para sa taong bayan, para sa kinabukasan ng mga kabataan. At yung mga pulis, general, mga namumuno sa pulis and military, may mga anak po kayo, may mga po. Isipin niyo po kung wala na silang kinabukasan ng pamitutuloy ito. And as I have mentioned, history will judge you. Pag natapos ang termino nyo lahat, bakit hindi nagsalita noon nagdanakawan? Anong ginawa niyo? Pinotektahan nyo sila? So, ako nga, history will judge them kung ayaw nila magsalita. Pero nakakapagtaka rin, kaya sila kapag-generate ng maraming pundo yung mali-maleta, bawat contractor na kukuha, nagbabayad ng 25%. At binabayaran kagad. Umpisan pa lang, bayad na. Hindi yung may down payment na, hindi yung nagda-down lang. Bayad lahat. Kaya naibibigay nila kagad yung 25%. Yung iba, mas malaki pa. Kaya maraming mali-maleta dahil lahat, buong Pilipinas, gano'n ginawa. Yung mga contractor, meron naman iba, pero yung iba hindi na ginawa dahil hindi na kaya sa tinatanggal na porsyento. So, totoo po yung mali-maleta. Sa next, yung mga Marines, iyon ang mga tunay na testigo. Iyon ang tunay na mga bagong bayani natin, hindi natatakot magsalita. Marami po silang lalabas at marami po silang sasabihin. Kaya lang, hindi inimbestiga yung sinasabi, sila inimbestiga. Baliktad. Kung sabihin mo totoo, ikulong. Si Diskaya, nagsabi yung totoo, kinulong sila mag-asawa, kawawa naman. Nagbayad lang yun, binigyan ng project. So ano bayad sila ng 25%. Binabayaran naman kagad sila. So, yun po katotohanan dyan. So yun po ngayon, sa ngayon, marami pa po mga kalukuhan ang Marcos family. So, sa next, I hope, imbitahan ko kayo lahat sa susunod na press con, ilalabas ko lahat para marami pa. We are only talking here about flood control. Lahat, halos pinapatulan nila lahat ng pera. Marami po. Para di ba nito ang ating kababayan, flood control lang muna tayo. Wala, hindi sila investigahan eh. Kakampi nila lahat eh. Pero nakuha na lahat ng mga pera, 25%. Kaya yung mga iba, hindi na ginagawa. Yung iba, binalikan namin, ginagawa na, tinatakpan lang. Pero nakuha na namin ng picture na may date, yung camera na may date. So, mas anong gawin pa nila ngayon, hindi na nila mapapagtakpan. Sa dami ng dinakaw, hindi po nila mapapagtakpan itong kalukuhan na ginawa itong Marcos administration. Ito lang ang presidente, walang project. Walang project. 5,500 flood control, wala po. Hanapin nyo, buong Pilipinas. Pinasyalan ko na po lahat, nakausap ko na po yung mga tao. Yung pinunta niya sa Bulacan, unang-una, ghost project. Siya mismo, nibisigan niya, nandun pa. Ghost project talaga. Pinabalikan ko, ganun pa rin. Wala nang magawa eh. Hindi na nila ginagawa dahil nakuha ng pera yung mga contractor. Yung magsasabi ng totoo. Ako, nagsasabi ng totoo, pinahilan nila ako ng plunder. Available yun. Hindi naman totoo eh, kaya hindi nila masampa para lang masabi na may kaso kong plunder. Etong ginagawa nila ang plunder. Billions, billion. Yeah, ito ang plunder talaga.
conspiracy sa susunod, papakita ko paano nag-umarte-arte si BBM na dinannounce niya lahat yung mga bintangan niya, yung mga nagdadako na kababad ng bayan. Kung paano nila ginawa, dokumentado po yun. Naka-video po lahat yun. Para hindi malitong tao, yun, dito lang muna. Walang nakakalam, wala nang naniniwala kay BBM. Kung ano man ang sabihin dyan, di ako naniniwala. Hanggat di ba imbestigan yung mga mali-maleta, natutuo yun, ang dami ng testigo, wala mangyayari sa ating bansa. Tuloy-tuloy, ito, kung hindi natin sila pahituin, kung hindi imbestigahan yung mga... Wala nang batas eh. Nasaan yung ombudsman? Bakit hindi nila imbestigahan? Sabi nila, akasuhan si Martin Romualdez. Bakit wala na? Tahimik na sila. Dahil may involve ang presidente. Tuminto na eh. Kakasuhan namin. In fact, nilagyan na yata ng order na hindi pwede lumabas. Bakit tuminto na sila? Natakot sila kay Martin. At hindi na rin tinuloy ni Martin dahil pareho sila eh. So, hindi kaya dahil kung 5 or 3% na lang ng SOP na kapit sa palasyo, kaya sila nagsalita para yung yung flood control. Magsalita si? Hindi kaya dahil konti na lang nakarating sa palasyo, mga 5 or 3% na lang ng SOP, kaya sila nagsalita tayo. Wala din sila sinasagot. Wala. Bari wala. Yung bang sinasabi nila? Hindi sila siguro sasalita kung malaki-laki ang pupunta sa kanila. Wala. Dead ba nila ito? Hindi nila sinasagot. Well, tayo natin, inahamon ko sila na sagutin nila ito. Bakit hindi nila sagutin yung mga sinasabi ni Martin Romualdez na involved ang executive? Executive, si BBM yun eh. Bakit hindi nila sagutin? Bakit hindi tuloy nakasuhan? So, nagsisinungaling yung boss bang hindi niya kasuhan si Martin Romualdez? Kaya walang perfect crime. Dokumentado lahat to. Mahulit sila dahil sa dami ng ninakaw. Ngayon lang nangyari sa ating bansa ito. Pero kawawa mga Pilipino, tayo. Utang natin 19 trillion, 2 trillion yearly on debt payment, lumalaki na lumalaki. Wala silang concern dahil matapos ng term, tatakbo na yan. Huwag tayo pumayag po. Kailangan maimbestiga po ito sa tulong ng lahat. All sector, religious organization, and also the military and police, alam niyo nangyayari. Bakit kayo tahimik? Kung tatahimik kayo, history will judge you. Bakit kayo hindi gumalaw nung nagnakawan ng ganitong kalaki? May budget ba? Or kung walang budget, bakit di sila tumulong? Sabihin nyo lang kako na ayaw nyo grappling corruption. Yun lang hiningi ko sa mga Armed Forces of the Philippines, PNP. Sabihin lang nila, ayaw namin grappling corruption. Huwag nyo sabihin, withdrawal support. I dare them. Wala pang sasabi. Dapat magsalita sila dahil kung pahintuin nila ito, kung naliligtas pa natin ang kinabukasan ng mga kabataan, ang guri ko rito ang kinabukasan ng mga kabataan. Wala nang kinabukasan po. Babagsak itong gobyerno natin. Masisiro pa upo. Bakit nila binabadali si impeachment ni Inday Sara, yung priority na, tanggalin mo na yun para wala silang kalaban sa 28. Kung makakalusot sila. Bakit hindi magsalita? Etong nilabas ko ngayon, nagigiusap din ako sa Senado. Tingnan niyo po ito, ang liwanag. Imbestigahan niyo po si Ombudsman, Martin Romualdez, bakit hindi niya nakasuhan? Nagsalita. Sinabi niya, may pangalan pang sinabi Public Works and Highways. And the executive. Hindi ako mag-isa na bababa dito, sabi niya. Takutan lang eh. Natakot si Marcos, natakot ang Ombudsman, hindi na kinasuhan. Kung totoo, kasuhan nila. Bakit sila tahimik? Dahil maliwanag pa sa buwan. So mga babayan, nakikiusap po ako, suportahan natin po itong mga sinabi ko para mapahinto lahat itong grappling corruption. Di po, walang hinto ito. Flood control lang ito, ibang department, mas marami pa. Sir, ano po maasahan namin yung mga susunod na hakbang po? Well, kung di sila imbestiga, marami pa ako ilalabas.
Pero hindi muna, para hindi mawala ang issue ngayon, flood control. Wala na akong pag-asa mapunta sa Senate eh. Dahil kinancel nila.